Kung hindi mo ilalabas ang pera, lumayas ka sa pamamahay na ito ngayon din. Ito ang utos na buong tapang na isinigaw sa akin ng aking biyenan habang nakatayo siya sa kalagitnaan ng sala ng bahay na pinaghirapan kong bilhin. Ang asawa kong si June, na kumikita lamang ng 25,000 piso kada buwan bilang isang delivery rider, ay kararating lamang kasama ang kanyang ina at 5 kapatid. Walang pag-aalinlangan at puno ng kayabangan niyang idineklara na siya na ang bubuhay sa buong pamilya niya dito mismo sa loob ng aking bahay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ako umiyak, hindi rin ako sumigaw, natawa na lang ako. Isang malamig, matalim at mapangutyang tawa na umalingaw-ngaw sa buong sala. Tahimik akong tumalikod, umakyat sa aking kwarto at nagimpake ng isang maliit na bag. Tulala silang lahat na nakatingin sa akin habang naglalakad ako palabas ng pinto. Hindi nila alam na ang bahay na ito, ang bawat bloke at semento nito, ay isang matibay na kuta na itinayo ko para sa sarili ko. Isang kuta na hindi kailanman magigiba ng kanilang walang hanggang kasakiman. Habang nakaupo ako sa isang madilim na sulok ng bahay ng aking mga magulang kinagabihan, sunod-sunod na nag-vibrate ang aking telepono. 68 missed calls. Puro galing kay June, sa kanyang ina, at sa mga kapatid niya. Natataranta na sila. Akala marahil nila ay babalik ako at magmamakaawa o kaya na may ibibigay ko na ang lahat ng gusto nila para lang sa ngalan ng pamilya. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng aking paghatol. Ngayon pa lang mag-uumpisa ang totoong laro. Nang makita ko ang napakaraming missed calls na iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi na ito galit. Para akong nagising mula sa isang napakahaba at nakakapagod na bangungot. Isang malungkot na paggising, ngunit puno ng kalinawan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng alaala ng nakaraan ay malinaw na nagbalik sa aking isipan, parang mga eksenang nagaganap pa lamang sa aking harapan. Ako si Maya, isang team leader sa sales department ng isang malaking supermarket. Hindi man kasing garbo ng pagiging doktor o abogado ang trabaho ko, sapat ito para mabuhay ako ng maayos, makabili ng mga pangangailangan at makapag-ipon ng kaunti para sa aking kinabukasan. Hindi ako lumaki sa karangyaan. Maaga kong natutunan kung paano tumayo sa sarili kong mga paa at magbanat ng buto. Para sa akin, ang pinakamahalagang bagay ay ang mabuhay nang may dignidad mula sa perang pinaghirapan ko. Kaya naman, nang dumating ang panahon na naghanap ako ng taong mamahalin at makakasama habang buhay, iisa lang ang panalangin ko. Hindi ko kailangan ng mayamang lalaki, ang gusto ko lang ay isang taong masipag, tapat at may paninindigan. Si June ay isang simpleng delivery rider sa isang maliit na logistics company. Nang magkakilala kami, tahimik siyang tao, mukhang mabait at walang bisyo. Hindi siya umiinom ng alak o nagsusugal. Nakita ko kung paano siya mag-alaga sa kanyang ina at mga kapatid. Sa tuwing nakikita ko siyang pawisan at pagod mula sa maghapong pagtatrabaho, nakaramdam ako ng awa at paghanga. Naisip ko noon, kahit mahirap ang isang lalaki, basta't masipag at responsable, sabay naming aabutin ang aming mga pangarap. Nagkita kami sa isang maliit na karinderya na madalas kong kainan pagkatapos ng trabaho. Umuulan ng malakas noon at nakasiksik ako sa ilalim ng maliit na bubong ng tindahan. Doon ko siya nakita basang-basa sa ulan, pilit na itinatayo ang kanyang natumbang motorsiklo. Punit ang isang gilid ng kanyang raincoat at tumutulo ang tubig mula sa kanyang mukha. Wala sa loob na inabutan ko siya ng tissue. Ngumiti siya ng napakatamis at sinabi ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Salamat po. Mahirap talaga kapag umuulan. Naging magkaibigan kami hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya. Dati, pumapasok siya nang walang laman ang sikmura para lang mabilhan ako ng isang maliit na karton ng gatas. Kapag malamig ang panahon, binabaybay niya ang napakahabang kalsada para lang ibigay sa akin ang kanyang jacket.
Ang mga maliliit na bagay na ito ang bumasag sa aking mga pader. Naniwala ako na ang isang lalaking puno ng pagmamahal ay sapat na para maging isang mabuting asawa. 2 taon kaming naging magkasintahan bago kami nagpakasal. Nang sabihin ko sa pamilya ko ang balita, hindi sila tahasang tumutol. Ngunit ang mga salitang binitawan ng aking ina ay isang masakit na propesiya na ngayon ko lang lubos na naiintindihan. Anak, maganda na mabait ang mapapangasawa mo. Pero tandaan mo, kapag nagpakasal ka, buong pamilya niya ang papakasalan mo. Tingnan mong mabuti ang pamilya niya. Pinagtawanan ko lang iyon noon. Ma, si June ang papakasalan ko, hindi ang pamilya niya, buong pagmamalaki kong sagot. Bumuntong hininga na lamang ang aking ina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Sa araw ng aming kasal, lumapit sa akin ang aking biyenan. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga kamay sa harap ng lahat ng aming mga kamag-anak at sinabi, kahit mahirap lang kami, mayaman kami sa pagmamahal. Dahil asawa ka na ng anak ko, ituturing kitang parang tunay kong anak. Gumaan ang loob ko nang marinig ko iyon. Naisip ko, napakapalad ko dahil mayroon akong biyenan na marunong umunawa at magpahalaga. Ilang buwan kaming tumira ni June sa isang maliit na inuupahang kwarto. Ako ang nagtatrabaho sa opisina at siya naman sa kalsada. Ako ang humahawak ng pera naming dalawa dahil mas magaling akong mag-budget. Buwan-buwan, nagpapadala ako ng kaunting tulong sa pamilya ko. At gayon din sa pamilya ni June, nagpapadala ako ng mga bitamina, bigas, at kung ano-anong regalo. Para sa akin, obligasyon iyon ng isang mabuting manugang. Dahil sa aking pag-iipon at pagsisikap, nakapag-down payment ako para sa isang maliit na bahay sa Antipolo. Hindi ito mansyon, pero ito ang pangarap kong tahimik na pugad. Ibinuhos ko ang lahat ng ipon ko at kumuha ng malaking loan sa bangko. Nang pumirma ako sa kontrata, nanginginig ang mga kamay ko sa laki ng utang na kailangan kong bayaran buwan-buwan, pero masaya ang puso ko. Mayroon na kaming sariling bahay. Ang unang ilang buwan sa bago naming bahay ay tila paraiso. Masipag si June sa trabaho at tumutulong siya sa mga gawaing bahay pag-uwi. Ang buhay namin ay tahimik at payapa. Ngunit unti-unti, may isang bagay na nagiging madalas. Sa bawat hapunan namin, laging nababanggit ni June ang tungkol sa kanyang ina at mga kapatid. Grabe ang hirap ni nanay noon. Yung mga kapatid ko, hirap na hirap maghanap ng trabaho. Madalas niyang sabihin na may kasamang malalim na buntong hininga. Panganay ako, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Palagi ko siyang sinasagot ng malumanay. Naiintindihan ko, June. Pero dapat tayong tumulong nang naaayon lang sa kakayahan natin. May sarili na tayong buhay at mga bayarin. Tatango siya. Pero may ibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng hindi pagsang-ayon na noon ay hindi ko napansin. Hindi ko alam na ang maliliit na pag-uusap na iyon ang unti-unting sasakal sa akin. Nagsimula ang tunay na unos noong 3 buwan namin sa bagong bahay. Naging madalas ang pagbisita ng aking biyenan. Sa una, nagdadala siya ng mga sariwang gulay o itlog mula sa probinsya. Akala ko ay nagmamalasakit lang siya. Ngunit ang kanyang mga pagbisita na dati ay ilang araw lang, ay naging buong linggo. Sa tuwing darating siya, sa halip na kumustahin ang kalagayan ko, ang una niyang ginagawa ay suriin ang buong bahay. Tinitingnan niya ang aming mga bagong appliances. Binubuksan ang refrigerator at uupo sa sofa na parang siya ang tunay na reyna ng tahanan. Isang gabi, pag-uwi ko mula sa nakakapagod na overtime, tinawag niya ako mula sa sala. Maya, halika nga rito sandali. Paglapit ko, nakadikwatro siya sa sofa at matalim na nakatingin sa akin. Walang paligoy-ligoy siyang nagtanong, magkano ba talaga ang kinikita mo buwan-buwan? Nanigas ako sa kinatatayuan ko kung ang sarili kong ina ang nagtanong nito dahil nag-aalala siyang baka nagkukulang ako, maiintindihan ko. Pero ang tono ng aking biyenan ay parang isang auditor na nag-iimbestiga ng mga itinatagong yaman. Pilit akong ngumiti at sumagot,
Sapat lang po para may makain kami, ma. Inasahan ko, natitigil na siya, pero tumanaw siya sa akin mula ulo hanggang paa, pumitik ng dila at sinabing, ang laki-laki ng kinikita mo bilang team leader. Pero wala kang naiisip na maitulong sa pamilya ng asawa mo? Napakamakasarili mo naman yata. Nagliyab ang mukha ko sa hiya at galit. Sa likod ng mga salitang iyon, narinig ko ang totoong ibig niyang sabihin. Ang perang kinikita mo ay hindi na sa iyo. Dapat itong mapunta sa amin. Ma, nagbabayad pa po kami ng malaking loan sa bahay at marami kaming gastusin, pagpapaliwanag ko ng mahinahon. Ang utang ay utang, ang pamilya ay pamilya. Mabilis niyang sagot, sabay kumpas ng kamay. Bilang manugang, obligasyon mo yan. June, sabihan mo nga itong asawa mo, kailangan malinaw kung sino ang nasusunod sa bahay na to. Tumingin ako kay June, umaasang ipagtatanggol niya ako. Ngunit nakatayo lang siya roon, may nakapaskil na alanganing ngiti sa kanyang mga labi. Walang lumabas na ni isang salita mula sa kanya. Ang katahimikang iyon ay parang isang patalim na dahan-dahang itinusok sa aking dibdib. Bakit hindi man lang niya ako kinampihan? Ako ang nagpapakapagod mabayaran ang bahay na ito. Ilang linggo matapos iyon, tumawag ang panganay na kapatid ni June, si Kuya Dante. Nang gabing iyon, lumapit sa akin si June, kinakamot ang ulo na parang isang batang may kasalanan. Maya, kailangan daw ni Kuya ng 30,000. Magtatayo raw siya ng maliit na negosyo, baka pwede nating pahiramin? Anong negosyo? At kailan niya babayaran? Mabilis kong tanong. 30,000. Iyon ay halos buong ipon ko mula sa pag-iipit ng budget matapos bayaran ang mortgage. Pag daw umikot na yung pera, ibabalik din niya agad. Sige na Maya, parang awa mo na, pamilya natin siya. Pamilya, palaging pamilya. Pero bakit pakiramdam ko kapag binabanggit niya ang salitang pamilya, hindi ako kabilang doon? Dahil sa awa at sa paniniwalang baka sakaling magbago ang takbo ng buhay nila, nagpadala ako ng eksaktong 30,000 piso. Nag-iwan pa ako ng mensahe kay Kuya Dante na sana ay lumago ang negosyo niya. Ngunit 3 buwan ang lumipas. Nalaman ko mula sa isang kakilala na walang anumang negosyong itinayo si Kuya Dante. Ang 30,000 na pinaghirapan ko ay nauwi sa pagbili niya ng bagong cellphone at walang katapusang inuman kasama ang mga barkada niya sa kanto. Nang kumprontahin ko si Kuya Dante sa telepono, buong yabang niya lang akong sinagot, "Bakit ba ang damot mo, Maya? Pera lang yan. Nagamit ko na, okay?" Nang dumating ang biyenan ko kinabukasan, sinubukan kong ipaliwanag ang nangyari. "Ma, yung perang hiniram ni Kuya Dante. Hindi pa man ako natatapos, sumabog na ang aking biyenan. Pera na naman, konting tulong sa kapatid, ipinagdadamot mo pa. Kapag ganyan ang ugali mo, walang mangyayaring maganda sa pagsasama ninyo ni June." Tiningnan ko si June. Nakatayo siya sa gilid, tahimik na parang anino. Hindi siya tumutol sa kanyang ina at hindi rin siya humingi ng tawad para sa kanyang kapatid. Ang kanyang katahimikan ay isang malinaw na pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, isang malamig na panginginig ang gumapang sa aking gulugod. Naintindihan ko na. Para sa kanila, hindi ako asawa, hindi ako pamilya. Ako ay isang ATM na pwede nilang kuhanan ng pera anumang oras nilang gusto. At kapag nagreklamo ako ang masama, ako ang makasarili. Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng aking pananahimik, isang nagbabagang desisyon ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Kung pera at kapangyarihan ang gusto nilang pag-usapan, bibigyan ko sila ng isang leksyon na hindi nila kailanman malilimutan. Habang nakahiga ako ng gabing iyon, nakatalikod kay June, narinig ko ang mahina ngunit malinaw na pag-uusap nila ng kanyang ina sa labas ng kwarto. "Huwag kang mag-alala, Ma," bulong ni June. "Kapag napapirma ko na siya bukas, atin na ang bahay na to." "Huwag kang mag-alala, Ma," ang mahina ngunit malinaw na bulong ni June mula sa labas ng aming silid. "Kapag napapirma ko na siya bukas, atin na ang bahay na to."
Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na yelo na sunod-sunod na itinusok sa aking likuran. Nakahiga ako sa aming kama, nakatalikod sa pinto, pilit na pinapakalma ang aking paghinga upang hindi nila marinig ang panginginig ng aking katawan. Ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar, ang lalaking ipinagtanggol ko sa aking pamilya, ay nakikipagsabwatan ngayon sa kanyang ina upang agawin ang tanging bagay na pinaghirapan kong itayo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang kumawala at tumulo sa aking unan. Ngunit iyon na ang huli. Mabilis kong pinunasan ang aking pisngi. Wala nang puwang ang pag-iyak sa gabing ito. Sa sandaling marinig ko ang pagkakanulo ng sarili kong asawa, namatay ang maya na bulag sa pag-ibig at laging nagpapaubaya. Ang pumalit ay isang babaeng walang ibang kakampi kundi ang kanyang sarili, isang babaeng kailangang maging matapang upang hindi tuluyang lamunin ng kasakiman ng pamilyang ito. Kinabukasan, bumangon ako bago pa man sumikat ang araw. Ang amoy ng piniritong daing at sinangag ay pumuno sa buong kabahayan. Pagbaba ko sa kusina, nakita ko ang aking biyenan na masayang nagluluto habang nakikinig ng paborito niyang programa sa radyo. Napakalakas ng volume, tila ba wala siyang pakialam kung may natutulog pa sa itaas. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. "Oh, gising ka na pala, manugang. Halika na at kumain, ipinagluto kita para may lakas ka sa trabaho." Kung hindi ko lang narinig ang usapan nila kagabi, baka naniwala pa ako sa pekeng pagmamalasakit na ito. Tiningnan ko ang kanyang mga matang puno ng pagkukunwari. Ngumiti rin ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. "Salamat po, ma." Tahimik akong umupo sa hapagkainan. Maya-maya pa ay bumaba na rin si June, kinukusot ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo, isang kaugaliang dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko, ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng pandidiri sa aking sikmura. Paano niya nagagawang maging napakalambing sa harap ko habang patalim ang hawak niya sa aking likuran? "Maya," panimula ni June habang sumusubo ng kanin, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. "May inuwi pala akong mga papeles kagabi galing sa bangko para sana sa pag-aayos ng insurance ng bahay. Kailangan daw ng pirma nating dalawa bilang mag-asawa para mas madali ang proseso kung sakaling may mangyari." Napatigil ako sa pag-inom ng kape. Ang aking biyenan ay pasimpleng tumingin sa akin, nag-aabang ng aking magiging reaksyon. "Insurance?" Mahinahon kong tanong, itinatago ang nagbabagang galit sa aking dibdib. "Kakaayos ko lang ng insurance natin noong 1 buwan, June. Bakit may kailangan na naman pirmahan?" Mabilis na sumingit ang aking biyenan. Ang boses ay tila inosenteng nagpapayo. "Naku, anak, mabuti na yung sigurado. Sabi ng kakilala ko, mas maganda raw na nakapangalan sa inyong dalawang mag-asawa ang lahat ng karapatan sa bahay para walang nagkakaproblema. Si June naman ang lalaki sa pamilya, siya dapat ang nag-aasikaso ng mga ganyang mabibigat na responsibilidad." Gusto kong sumabog. Gusto kong isigaw sa mga mukha nila na alam ko ang plano nila, na alam kong ang papeles na iyon ay isang special power of attorney o isang deed of donation na magbibigay sa kanila ng karapatang ibenta o isangla ang bahay ko nang wala akong laban. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kung magagalit ako ngayon, malalaman nilang may alam ako at mas magiging maingat sila. Kailangan kong sumakay sa laro nila. Sige, tingnan ko mamayang gabi pag-uwi ko. Medyo nagmamadali na kasi ako, may maagang meeting ang team ko ngayon. Nakangiti kong sagot, sabay tayo at dampi ng aking panyo sa aking mga labi. Nakita ko ang panandaliang pagkadismaya sa mukha nilang mag-ina, ngunit mabilis din nilang itinago iyon. Habang nasa biyahe papunta sa opisina, hindi ako mapakali. Ang bahay na tinawag kong pugad ng aming pangarap ay naging isang pugad ng mga ahas. Hindi lamang si June at ang kanyang ina ang kalaban ko.
Unti-unti kong napansin ang pagdami ng mga taong nakikinabang sa aking pinaghirapan. Kamakailan lamang, tumawag ang kapatid ni June na si Ate Gina. Umiiyak ito ng napakalakas sa kabilang linya. Iniwan daw siya ng kanyang asawa at wala siyang mapakain sa kanyang 3 taong gulang na anak. Naawa ako. Bilang isang babae, hindi ko kayang sikmurain na may isang musmus na nagugutom. Nagpadala ako ng 20,000 piso upang makapagsimula siya ng maliit na karinderya. Ngunit sa halip na gamitin sa negosyo, nabalitaan ko na lamang na ginamit niya ang pera para mag-ayos ng buhok sa parlor at bumili ng bagong mga damit. Nang tanungin ko siya, buong tapang niya pa akong sinagot na kailangan niyang magpaganda para makahanap agad ng bagong mag-aalaga sa kanila. Hindi pa roon natapos. Dumating ang 2 pang kapatid ni June na lalaki mula sa probinsya. Kesyo maghahanap daw ng trabaho sa Maynila. Tinanggap ko sila sa bahay dahil nangako si June na 2 linggo lang ang mga ito. Ngunit lumipas ang 2 buwan, naroon pa rin sila. Maghapon silang nakahilata sa sofa, naglalaro ng online game sa kanilang mga cellphone at naka-aircon ng buong lakas habang ako ay nagkukumahog sa trabaho. Ang bahay na dati ay tahimik at malinis ay naging parang palengke. Palaging may maruming pinggan sa lababo. Ang aking mga biniling pagkain sa refrigerator ay laging simot pag-uwi ko. Ang bill namin sa kuryente ay nagdoble, ang tubig ay tumaas ng husto, at ang budget sa groceries ay tila tubig na mabilis na nauubos. Isang gabi, umuwi akong pagod na pagod mula sa overtime. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si June na masayang nakikipag-inuman sa 2 niyang kapatid sa sala. Ang aking biyenan ay nanonood ng telebisyon ng napakalakas ang tunog. Walang sinuman sa kanila ang bumati sa akin o nagtanong kung kumain na ako. Lumapit ako kay June at tinawag siya sa gilid. June, kailan ba maghahanap ng trabaho ang mga kapatid mo? Halos 3 buwan na sila rito. Hindi na natin kaya ang gastusin. Ang kuryente, ang pagkain ako lang ang nagpapasweldo ng lahat ng ito. Tiningnan ako ni June. Ang kanyang mga mata ay medyo namumula na sa alak. Nagbago ang kanyang ekspresyon, naging matigas at may halong kayabangan. Ano ba namang klaseng tanong yan, Maya? Mga kapatid ko yan. Pamilya ko. Asawa kita, kaya responsibilidad mong tulungan ang pamilya ko. Saka bakit mo sinusumbat ang mga gastos? Ako ang lalaki sa bahay na to. Ako ang masusunod kung sino ang pwedeng tumira rito. Napanganga ako sa narinig ko. Siya ang lalaki sa bahay. Siya ang masusunod. Ngunit ni isang kusing ay wala siyang inaambag sa pagbabayad ng hulugan ng bahay na ito. Ang kanyang 25,000 sahod ay napupunta lamang sa panggastos niya sa araw-araw at pang-inom kasama ang kanyang mga kapatid. Akmang sasagot na ako nang biglang tumayo ang aking biyenan at lumapit sa amin. Nakapamewang siya at nanlilisik ang mga mata. Naririnig ko ang usapan ninyo, Maya. Napakawalang hiya mo naman para bilangin ang kinakain ng mga kapatid ng asawa mo. Ganyan ba ang turo sa iyo ng mga magulang mo? Ang maging madamot sa sariling kapamilya? Ma, hindi po sa pagiging madamot, pilit kong kinakalma ang aking boses upang hindi mag-iskandalo. Nagtatrabaho po ako ng maayos, pero hindi ko kayang buhayin ang lahat ng tao sa bahay na ito mag-isa. May mga pangarap din po kami ni June. Kailangan naming mag-ipon. Humalakhak ang biyenan ko, isang halakhak na nakakapanindig balahibo. Pangarap, ang pangarap ng anak ko ay ang mapabuti ang buhay namin. Hindi mo naiintindihan dahil iba ang dugo mo. Pero tandaan mo, hanggat asawa mo si June, pag-aari rin namin ang lahat ng meron ka. Tumingin ako kay June, umaasang ipagtatanggol niya ako sa kabastusan ng kanyang ina. Ngunit umiwas lamang siya ng tingin at sumimsim sa kanyang hawak na baso ng alak. Sa sandaling iyon, parang may kung anong mabigat na bagay na gumuho sa aking kalooban. Ang natitirang hibla ng pag-asa na baka sakaling mababago ko pa ang asawa ko ay tuluyan ng napatid. Pumasok ako sa aming silid
at tahimik na isinara ang pinto. Naupo ako sa harap ng salamin at tinitigan ang sarili ko. Ang babaeng nakikita ko ay pagod na pagod. Ang mga mata ay puno ng pighati at madilim na anino ng stress. Ngunit sa kaibuturan ng mga matang iyon, mayroong apoy na nagsisimula pa lamang magningning. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang iorganisa ang lahat ng ebidensya. Ang mga bank transfers, ang mga resibo ng bayad sa kuryente, tubig at hulugan sa bahay. Lahat ng iyon ay malinaw na nagpapatunay na ang pera ay nagmula sa aking personal na account. Wala ni isang sentimo ang nanggaling kay June. Kinuha ko rin ang mga screenshot ng mga mensahe ni Ate Gina na nanghihingi ng pera at ang mga post niya sa social media na nagpapakita ng kanyang mga biniling gamit. Hindi ako magiging biktima sa sarili kong kwento. Kung gusto nila ng digmaan ng karapatan, ibibigay ko sa kanila, ngunit sa pamamaraang hindi nila inaasahan. Lumipas ang ilang araw na puno ng matinding tensyon na itinatago sa likod ng mga pekeng ngiti. Patuloy na kinukulit ni June na pirmahan ko ang papeles para sa insurance, ngunit palagi akong nakakahanap ng palusot. Minsan sasabihin kong masakit ang ulo ko, minsan naman ay may emergency sa trabaho at hindi ko naiuwi ang mga dokumento. Napapansin ko ang unti-unting pagkainis at pagkainip sa mukha ng aking biyenan at ng aking asawa. Isang araw ng Biyernes, umuwi ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan dahil nakansela ang huli kong meeting. Pagpasok ko pa lamang sa gate ng aming subdivision, may napansin na akong kakaiba. May isang malaking hakot truck na nakaparada mismo sa tapat ng aming bahay. Nagmamadali akong bumaba ng tricycle at lumapit. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nakita ko ang mga kargador na nagbababa ng mga lumang aparador, mga kahon-kahon ng damit at isang malaking katre. Sa gitna ng daan, nagkukumpas ng kamay ang aking biyenan. Tila isang commander na nagbibigay ng utos kung saan ipapasok ang mga kagamitan. Naroon din si June, tumutulong sa pagbubuhat, at ang dalawa niyang kapatid na ngayon ay may mga kasama pang ibang lalaki, mukhang mga kamag-anak rin nila mula sa probinsya. Naglakad ako palapit, halos manigas ang aking mga binti sa bawat hakbang. June, Ma, ano ang ibig sabihin nito? Bakit napakaraming gamit? Natigilan sila nang makita ako. Hindi nila inaasahan ang maaga kong pag-uwi, ngunit sa halip na makaramdam ng hiya o kaba, ngumiti ng napakalapad ang aking biyenan. Isang ngiti na nagdala ng labis na kilabot sa aking kaluluwa. Nandito ka na pala, Maya. Masayang bati ng biyenan ko, binaliwala ang gulat sa aking mukha. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa aking balat. Gusto ko lang i-surprise kayo ni June. Ibinenta ko na ang lupa at bahay natin sa probinsya. Wala na kaming uuwian doon. Napaatras ako, parang sinampal ng napakalakas. Ibinenta, paano kayo? Saan kayo titira? Bumaling ang biyenan ko kay June na ngayon ay tahimik na nakatungo sa gilid ng truck. Pagkatapos ay binalik niya ang matalim niyang tingin sa akin, ang kanyang ngiti ay mas naging mapagmataas. Saan pa ba? Dito, pinal na idineklara ng biyenan ko. Malaki naman itong bahay ninyo. Nandito na kaming lahat. Dito na kami titira habang buhay. Ako, ang asawa mo, at ang 5 kapatid niya. Tayo na ang mamamahala sa pamamahay na ito. Sa sandaling iyon, ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanilang sabwatan ay hindi na lamang isang lihim na usapan sa dilim. Sila ay tuwirang nagdedeklara ng pagsakop, hindi na sila mga bisita. Sila ay mga mananakop na handang nakawin ang aking buhay, ang aking kapayapaan, at ang tanging kanlungan na pinaghirapan kong buuin. Dito na kami titira habang buhay. Ang mga salitang iyon mula sa aking biyenan ay parang isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin. Nakatayo ako sa harap ng sarili kong bahay, ngunit pakiramdam ko ay isa akong dayuhan na pinapalayas sa sarili kong lupain.
Tiningnan ko ang malaking hakot truck, ang mga lumang kasangkapan na walang ingat na ipinapasok sa loob ng aking malinis at maayos na sala, at ang mga kapatid ni June na walang habas na nagtatawanan habang nagbubuhat. Ang bahay na binili ko gamit ang aking dugo at pawis ay ginagawang isang bodega ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang mang-abuso. Binaling ko ang aking paningin kay June. Nakayuko pa rin siya sa gilid ng truck. Iniiwasan ang aking mga mata. Nilapitan ko siya. Ang bawat hakbang ko ay mabigat at puno ng umaapaw na hinanakit. June, alam mo ba ito? Mahina ngunit nanginginig kong tanong. Pumayag ka na ibenta ni Mama ang bahay nila sa probinsya para tumira sila rito nang walang pasabi sa akin. Tumingala siya. Bakas ang kaba sa kanyang mukha, ngunit pilit niyang tinitigasan ang kanyang panga upang magmukhang matapang. Maya, intindihin mo naman. Matanda na si Mama, kailangan niya ng mag-aalaga. At saka, nasaan ang awa mo? Pamilya natin sila. Wala na silang ibang pupuntahan dahil naibenta na ang bahay doon para may maipambayad sa mga utang ni Dante. Kaya dito mo sila dadalhin? Sa bahay ko? Ang boses ko ay nagsisimula ng basagin ng emosyon, ngunit pinigil ko ang aking mga luha. Hindi ako iiyak sa harap nila. Mabilis na sumingit ang aking biyenan. Humakbang siya palapit sa akin, nakapamewang at taas noo. Bakit, Maya? Bawal ba akong tumira sa pamamahay ng anak ko? Ako ang nagluwal at nagpalaki sa kanya. Kung tutuusin, may karapatan ako sa lahat ng naipundar niya. Asawa ka lang. Kung wala ang anak ko, wala ka rin sa posisyon mo ngayon. Gusto kong humalakak sa sobrang galit. Karapatan sa naipundar niya, alin doon? Ang 25 milyang sahod na hindi man lang makabili ng 1 kilong bigas para sa bahay na ito dahil nauubos sa bisyo ng mga kapatid niya. Ngunit pinili kong itikom ang aking bibig. Ang pakikipagtalo sa mga taong sarado ang isip at sakim ang puso ay isang pag-aaksaya lamang ng laway. Tahimik akong pumasok sa loob ng bahay. Ang sasalubong sana sa akin na tahimik at maaliwalas na sala ay naging isang magulong pamilihan. Ang mga maruruming sapatos ay nagkalat sa sahig. Ang paborito kong florera ay muntik nang mabasag nang mabunggo ito ni Dante na nagpapasok ng isang malaking kahon. Ang amoy ng pawis at alikabok ay pumuno sa hangin. Dumiretso ako sa aming kwarto sa itaas at nilak ang pinto. Naupo ako sa gilid ng kama at doon unti-unting nanghina ang aking mga tuhod. Niyakap ko ang aking sarili habang naririnig ko ang malalakas na yabag, sigawan at tawanan mula sa ibaba. Ang aking tahanan ay tuluyan ng sinakop. Sila ang nagdiriwang habang ako na nagbabayad ng lahat ng ito ay nagtatago sa isang sulok parang isang bilanggo. Nang gabing iyon, hindi ako bumaba para maghapunan. Wala akong ganang humarap sa kanila. Narinig ko ang pagkatok ni June sa pinto. Maya, buksan mo ito. Kakain na tayo, tawag niya mula sa labas. Ang tono niya ay parang walang anumang masamang nangyari. Parang isang normal na gabi lang. Hindi ako sumagot. Maya-maya pa, narinig ko ang matining na boses ng aking biyenan. Hayaan mo siya diyan, June. Kung gusto niyang magutom, magutom siya. Nag-iinarte lang yan dahil hindi niya masunod ang gusto niya. Akala mo kung sinong reyna sa pamamahay na ito. Bukas na bukas din, kakausapin ko. Yan nang masampal sa mukha niya ang realidad. Kinabukasan, isang panibagong kalbaryo ang bumungad sa akin. Pagbaba ko, ang lababo ay bundok ng mga hugasin mula kagabi. Ang mga tirang pagkain ay nakakalat sa mesa. Si Dante at ang dalawa pa niyang kapatid ay hilik ng hilik sa sala, nakabukas ng sagadang aircon at ang telebisyon. Ang aking biyenan ay nakaupo sa kusina, humihigop ng kape mula sa paborito kong mug. Nang makita niya ako, agad niyang inilapag ang mug at tiningnan ako ng matalim. Umupo ka rito, Maya. May mahalaga tayong pag-uusapan. Wala akong imik na naupo sa kaharap niyang upuan.
Ang asawa kong si June ay nakatayo lamang sa tabi ng reprihador, nakayuko at nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga prutas. Dahil nandito na kaming lahat at buo na ang pamilya, kailangan nating baguhin ang patakaran sa bahay na ito. Panimula ng aking biyenan, ang boses ay puno ng autoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng buong lugar. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo. Kailangan may isang naghahawak ng pondo para sa lahat ng gastusin. At dahil si June ang haligi ng tahanan, sa kanya mo na ibibigay ang buong sweldo mo at ang ATM mo. Umawang ang aking mga labi, ngunit walang tunog na lumabas. Tiningnan ko si June. Inaasahan kong sasabihin niyang hindi iyon totoo, na mali ang kanyang ina. Ngunit umiwas lamang siya ng tingin at mahinang sinabi, "Mas maganda nga iyon, Maya, para hindi ka na rin na-stress sa pagbabudget. Ako na ang bahala sa lahat. Tayo naman ay mag-asawa, iisa lang ang bulsa natin." Iisa lang ang bulsa? Kailan pa? Nangutang ako ng milyon sa bangko para mabili ang bahay na ito. Nasaan ang bulsa niya noon? Nang magkakasakit ako sa kakatrabaho para may maipakain sa aming dalawa, nasaan ang ambag niya? Bumuntong hininga ako ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Tinitigan ko ng diretsyo ang aking biyenan. Ang mga mata ko ay walang inilalabas na emosyon, kasing lamig ng yelo. "Hindi pwede, ma." Mahinahon ngunit matigas kong sagot. "Ang ATM ko ay nakapangalan sa akin. Ang sweldo ko ay pinaghirapan ko. Ako ang nagbabayad ng buwanang hulog ng bahay na ito sa bangko. Ako ang nagbabayad ng kuryente at tubig. At ako ang bumibili ng pagkain ninyo. Kung ibibigay ko kay June ang ATM ko, paano ko masisigurong mababayaran ang bahay?" Sa huli kong natatandaan, wala siyang kakayahang magbayad kahit ng kalahati man lang ng kuryente natin. Namula ang mukha ni June sa hiya. "Pambabastos na. Yan sa pagkalalaki ko, Maya." Bulyaw niya. Hinampas ng aking biyenan ang mesa ng napakalakas, dahilan upang magising ang mga kapatid ni June sa sala. "Napakawalang hiya mong babae ka. Minamaliit mo ang anak ko sa harap ko mismo. Asawa mo siya. Obligasyon mong sundin siya. Kung hindi ka susunod sa gusto namin, wala kang kwentang asawa." Tumayo ako. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tiningnan ko lamang silang lahat, isa-isa. Mula sa biyenan kong nag-uusok sa galit, sa asawa kong mahina ang paninindigan, hanggang sa mga bayaw kong nakangisi at naghihintay na mapahiya ako. Kung sa tingin ninyo ay wala akong kwentang asawa dahil hindi ko ibinibigay ang perang pinaghirapan ko para palamunin kayong lahat habang buhay, malaya kayong isipin, yan, wika ko. Ang boses ko ay nag-uumapaw sa lamig at pagkasuklam. Pero tandaan ninyo, hindi ko ibibigay ang ATM ko at hindi ako pipirma sa anumang papeles na inilalapag ninyo sa harap ko. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng pinto papunta sa trabaho. Narinig ko ang malakas na pagmumura ng aking biyenan at ang paghagis niya ng isang plato sa pader, ngunit hindi ako lumingon. Sila ang maglinis ng kalat nila. Buong araw sa opisina, hindi ako makapag-focus. Ang aking isip ay naglalayag sa mga susunod kong hakbang. Alam kong hindi sila titigil. Nang hindi nila makuha ang aking ATM sa santong dasalan o sa pananakot, siguradong gagawa sila ng mas maruming paraan. Kailangan kong bilisan ang pangangalap ng ebidensya. Nang mag-uwian, hindi muna ako dumiretso sa bahay. Nagpunta ako sa bangko para kumuha ng mga certified true copies ng aking mga bank statements at ng mortgage contract. Pagkatapos, dumaan ako sa isang kaibigang abogado para magtanong tungkol sa mga legal na karapatan ko laban sa mga squatter sa sarili kong bahay kahit pa asawa at pamilya ng asawa ko ang mga ito. Habang nakaupo ako sa isang tahimik na kapehan, nag-iisa at nag-iisip, biglang umilaw ang screen ng aking telepono. Isang notification mula sa aking email app. Binuksan ko ito at tila huminto ang pagtibok ng aking puso sa nabasa ko. Security alert.
Someone is trying to reset the password for your primary electric utility account. A request to change the account owner's name has also been submitted. Napakurap ako ng ilang beses. Sumunod ang isa pang mensahe mula naman sa aking bangko. May nagtatangkang i-access ang aking online banking portal mula sa isang hindi kilalang device na nakakonekta sa Wi-Fi ng aming bahay. Hindi lang sila nakikitira. Hindi lang sila nanghihingi ng pera, lihim nilang pinapalitan ng mga pangalan sa mga opisyal na dokumento ng bahay habang wala ako. Unti-unti at legal na inaagaw ng pamilya ni June ang aking pagkakakilanlan at ang karapatan ko sa sarili kong ari-arian. Nakatitig lamang ako sa screen ng aking telepono habang unti-unting lumalamig ang kapeng nasa harapan ko. Ang mga letrang naglalaman ng mensahe mula sa bangko at kumpanya ng kuryente ay tila mga langgam na gumagapang sa aking balat, nagiiwan ng kilabot na umaabot hanggang sa aking mga buto. Sinusubukan nilang palitan ang password ng aking account. Sinusubukan nilang ilipat ang pangalan ng nagmamay-ari ng bahay. Hindi ito simpleng pang-aabuso lamang. Isa itong planado at walang awang pagnanakaw. Huminga ako ng malalim, pinipilit na kalmahin ang nanginginig kong mga kamay. Sa mga pagkakataong ganito, alam kong ang pagiging padalos-dalos ang magiging pinakamalaking pagkakamali ko. Kung uuwi ako ngayon at magwawala, kung isisigaw ko sa mga pagmumukha nila ang nalaman ko, baka baliktarin pa nila ang sitwasyon. Ako pa ang magmumukhang baliw. Ako pa ang masama at baka pilitin pa nila akong pumirma sa pamamagitan ng dahas. Kinuha ko ang aking telepono at agad na tumawag sa hotline ng kumpanya ng kuryente. Kinumpirma ko ang aking pagkakakilanlan at mahigpit na iniutos na i-lock ang aking account. Sinabihan ko silang walang sinuman, kahit pa ang asawa ko, ang may karapatang magbago ng anumang impormasyon nang wala ang aking personal na pagharap at pirma. Ginawa ko rin ito sa aking bangko at sa iba pang mahahalagang accounts. Pinalitan ko ang lahat ng aking mga password at naglagay ng mas mahigpit na security features. Pagkatapos kong siguruhin ang aking mga pinansyal na kakayahan, tinawagan ko ang dati kong kaklase noong kolehiyo na ngayon ay isang magaling na abogado, si Attorney Liza. Nang marinig niya ang buong kwento, bakas ang matinding galit sa kanyang boses. Maya, hindi na ito usaping pampamilya, mariing babala ni Liza sa kabilang linya. Kriminalidad na ang ginagawa nila. Ang pagtatangkang nakawin, ang pagkakakilanlan mo, at ang pagpilit na papirmahin ka sa isang dokumentong hindi mo alam ang buong nilalaman ay isang uri ng panloloko. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang pipirma kahit sa isang kapirasong tissue paper. At mas mabuti kung makakapag-ipon ka pa ng mas maraming ebidensya na nagpapatunay sa kanilang masamang intensyon. Nagpasalamat ako kay Liza at nangakong mag-iingat. Nang maglakad ako pauwi, ramdam ko ang pagbabago sa aking sarili. Ang Maya na laging nag-aalala kung ano ang sasabihin ng ibang tao, ang Maya na laging inuuna ang pakikisama at utang na loob ang babaeng iyon ay iniwan ko na sa kapehan. Ang naglalakad ngayon pabalik sa bahay na iyon ay isang babaeng handang ipagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa huling patak ng kanyang lakas. Pagbukas ko ng pinto ng aming bahay, sinalubong ako ng pamilyar na ingay at gulo. Amoy alak ang buong sala. Nakakalat ang mga bote ng beer sa sahig at malakas ang tawanan ng mga kapatid ni June. Nakita ko ang biyenan ko na nakaupo sa paborito kong sofa, nagpapaypay habang nanonood ng telebisyon. Nang makita niya ako, biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Nawala ang kanyang inis at napalitan ito ng isang pilit at nakakasukang ngiti. Ay, nandito na pala ang masipag naming manugang, malambing niyang bati, tila nakalimutan na ang sigawan namin kaninang umaga. Kumain ka na ba, Maya? May itinira akong ulam diyan sa kusina. Nagluto ako ng paborito ni June, sigurado magugustuhan mo rin. Tiningnan ko siya, pinag-aaralan ang bawat kurap ng kanyang mga mata.
Gusto kong isumbat sa kanya ang email na nabasa ko pero ngumiti lamang ako. Salamat po ma, busog pa po ako. Sinalubong ako ni June sa hagdan. Amoy alak ang kanyang hininga at may hawak siyang isang brown envelope. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa aking tingin, parang isang magnanakaw na natatakot mahuli. Maya, malambing niyang tawag, hinawakan ang aking braso. Yung sinasabi ko sa iyo kanina, yung papeles, pirmahan mo na sana ngayon para maibigay ko na bukas ng maaga sa ahente. Huminto ako sa pag-akyat at tiningnan ang envelope. Unti-unti kong kinuha ito mula sa kanyang mga kamay. Naramdaman ko ang pagbigat ng paghinga ng biyenan ko mula sa likuran. Alam kong nanonood siya, nag-aabang. Sige, basahin ko muna sa kwarto, mahinahon kong sagot. Hindi na kailangang basahin pa ng matagal, Maya. Mabilis na singit ng biyenan ko, lumapit pa siya sa ibaba ng hagdan. Standard form lang yan. Tayo-tayo lang naman ang magkakapamilya, maglolokohan ba tayo? Si June na ang nagbasa niyan para sa'yo. Hinarap ko silang mag-ina. Ang mga mata ko ay tila nanunuot sa kanilang mga kaluluwa. Kahit gaano pa tayo kalapit, Ma, patakaran ko sa sarili ko na hindi ako pumipirma sa anumang dokumento na hindi ko nababasa mula sa unang letra hanggang sa huling tuldok. Kung wala namang itinatago rito, hindi ba't wala kayong dapat ikabahala? Nagkatinginan silang mag-ina. Nakita ko ang panandaliang takot na dumaan sa mga mata ni June, ngunit agad siyang siniko ng kanyang ina. O sige, pilit na tumawa ang biyenan ko. Basahin mo, pero bilisan mo dahil kailangan na yan bukas na bukas din. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong nilock ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ko nang ilabas ko ang mga pahina mula sa brown envelope. Sa unang tingin, mukha nga itong ordinaryong papeles para sa insurance. Ngunit nang basahin ko ang ikalawang pahina, doon ko nakita ang patibong nakasiksik sa maliliit na letra sa isang talata na madaling lagpasan ng sinumang nagmamadali ang isang sugnay. Nakasulat doon na ako, bilang nagmamayari ng titulo, ay nagbibigay ng buong kapangyarihan kay June Special Power of Attorney upang pamahalaan, isangla o ibenta ang nasabing ari-arian nang hindi na nangangailangan ng aking presensya o karagdagang pahintulot. Napapikit ako ng mariin. Kumuyom ang aking mga kamao hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ito na nga, ito ang katibayan ng kanilang maitim na balak. Kung naging utu-uto ako at pumirma ng hindi nagbabasa, kinabukasan ay wala na akong bahay. Palalayasin nila ako sa sarili kong puder at wala akong magagawa dahil ako mismo ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Kinuha ko ang aking telepono at tahimik na kumuha ng malilinaw na litrato ng bawat pahina ng dokumento. Ipinadala ko iyon kay Attorney Liza bilang ebidensya. Pagkatapos, ibinalik ko ang mga papeles sa envelope at inilagay sa ibabaw ng aking mesa. Kinabukasan ng umaga, nagising ako na may isang matibay na plano. Alam kong hindi ko maaaring basta-basta na lamang punitin ang papeles dahil gagawa sila ng bagong paraan. Kailangan kong idawit sila mismo sa kanilang sariling kasinungalingan sa harap ng ibang tao upang hindi na sila makapagkaila. Pagbaba ko sa kusina, nakabihis na ang biyenan ko. Nakasuot siya ng magandang bestida at may hawak na maliit na bag. Si June ay nakabihis din, halatang aligaga at balisa. "Oh Maya, mabuti at gising ka na." Bati ng biyenan ko, abot tenga ang ngiti. "Napirmahan mo na ba ang mga papeles? May nakilala kasi akong mabilis magproseso niyan sa munisipyo. Sasamahan ka namin ni June ngayon para maipasa na natin agad. Saglit lang tayo, hindi ka may late sa trabaho." Tiningnan ko sila. Gusto nilang dalhin ako sa labas, marahil sa isang bayarang notaryo publiko na kasabwat nila upang gawing opisyal ang pagnanakaw. "Hindi ko pa po napipirmahan ma," sagot ko habang nagtitimpla ng kape. Medyo nalilito kasi ako sa ilang part doon. Nawala ang ngiti ng biyenan ko. "Anong nakakalito roon? Simpleng pirma lang hindi mo pa magawa."
Tumalikod ako paharap sa kanila, hawak ang mainit na tasa ng kape at ngumiti ng napakatamis. Gusto ko po sanang ipaliwanag ninyo sa akin mismo habang nasa harap tayo ng notaryo kung ano talaga ang ibig sabihin ng buong dokumentong ito. Kung sasamahan ninyo ako doon, sige po, magbihis lang ako at aalis na tayo. Nagkatinginan si June at ang kanyang ina. Akala nila ay nanalo na sila dahil pumayag akong sumama. Hindi nila alam na ang paglabas namin ng bahay na ito ngayong umaga ang magiging simula ng pagbagsak ng kanilang mga maskara. Ang babiyahe patungo sa sinasabing tanggapan ay binalot ng isang nakakapasong katahimikan. Nakaupo ako sa likuran kasama ang aking biyenan, habang si June naman ang nagmamaneho. Si Kuya Dante ay nasa passenger seat, tahimik ngunit halatang nakikiramdam sa bawat galaw ko. Amoy na amoy ko ang matapang at murang pabango ng aking biyenan na tila sinasadyang ipang-asar sa aking pang-amoy. Sa labas ng bintana, mabilis na lumilipas ang mga gusali at sasakyan, ngunit sa loob ng kotseng ito, pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang hawlang unti-unting lumiliit. Sinadya kong wag magsalita. Pinagmasdan ko na lamang ang refleksyon ng mga mata ni June sa rearview mirror. Bawat sulyap niya sa akin ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, tila pinagpapawisan ng mga palad kahit na napakalakas ng aircon. Sa kabilang banda, ang aking biyenan ay kalmadong nagpapaypay ng kanyang sarili gamit ang isang lumang pamaypay na kawayan. Paminsan-minsan ay ngumingiti ng mag-isa na tila ba ninanamnam na niya ang kanyang nalapit na tagumpay. Malapit na tayo, Maya. Basag ng aking biyenan sa katahimikan, ang boses ay pilit na pinatatamis. Sandali lang talaga ito. Pagkatapos niyan, pwede na tayong kumain sa labas. Ako na ang manlilibre sa inyo bilang pasasalamat. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako ng tipid at muling ibinaling ang paningin sa labas. Hindi kami pumasok sa isang malaking gusali ng gobyerno o sa isang formal na bangko tulad ng inaasahan ko. Sa halip, lumiko si June sa isang makitid at madilim na eskinita. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang luma at inaanay na pintuan na may nakasabit na kupas na tarpaulin. Nakasulat doon, mabilisang notaryo at pag-aayos ng mga dokumento. Nang bumaba kami, isang kakaibang pandidiri ang gumapang sa aking sikmura. Ang lugar na ito ay pugad ng mga peking papeles at mga patagong transaksyon. Dito ba nila gustong nakawin ang bahay ko? Sa isang marumi at tagong eskinita. Pumasok kami sa loob, isang matabang lalaki na may makapal na bigote at suot na sando ang nakaupo sa likod ng isang maalikabok na mesa. Nang makita kami, agad siyang tumayo at nakipagkamay kay Kuya Dante. Halatang magkakilala na sila at planado ang lahat ng ito. Ito na ba yung papeles natin, pare? Tanong ng matabang lalaki kay Kuya Dante, sabay sulyap sa akin mula ulo hanggang paa. Isang malisyosong tingin na tila tinatantiya kung gaano ako kadaling lokohin. Oo, ito na yan. Mabilis na sagot ni Dante, sabay lapag ng brown envelope sa ibabaw ng mesa. Pipirmahan na lang ng hipag ko, tapos tatatakan mo na. Inilabas ng lalaki ang mga pahina. Inayos ito sa harapan ko at inabutan ako ng isang itim na ballpen. Ang aking biyenan ay mabilis na lumapit sa aking tabi. Halos dumikit na ang kanyang braso sa akin. Naramdaman ko ang mabigat niyang paghinga sa aking balikat. Sige na anak, dito ka pumirma o. Sa ibabaw ng pangalan mo, malambing niyang utos habang itinuturo ang isang blankong linya sa huling pahina. Kinuha ko ang ballpen, tiningnan ko ito ng ilang segundo, paikot-ikot sa aking mga daliri. Ramdam ko ang pagpigil nila ng hininga. Hinihintay nilang dumampi ang tinta sa papel. Hinihintay nilang tuluyan ko ng isuko ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit sa halip na pumirma, tahimik kong ibinaba ang ballpen sa mesa. Kinuha ko ang ikalawang pahina ng dokumento at itinaas ito upang makita nilang lahat. Sabi niyo po,
Para ito sa insurance ng bahay. Panimula ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may talim na nakakahiwa ng hangin. Pero bakit nakasulat dito? At babasahin ko po ng malakas para marinig nating lahat. Tumingin ako sa papel at sinimulang basahin ang mga nakatagong letra ng malinaw at mabagal. Ako, si Maya, bilang nag-iisang nagmamay-ari ng ari-arian, ay nagbibigay ng buong kapangyarihan at autoridad sa aking asawa na si June upang isanla, ibenta at ilipat ang pangalan ng nasabing ari-arian nang hindi na kinakailangan ang aking personal na pahintulot. Natahimik ang buong silid. Tanging ang ugong ng lumang electric fan sa sulok ang maririnig. Ang lalaking notaryo ay unti-unting umatras at naupo pabalik sa kanyang upuan, iniiwas ang kanyang mga mata. Tiningnan ko si June. Ang kanyang mukha ay namumutla, tila naubusan ng dugo. Sunod kong binaling ang aking tingin sa aking biyenan. Ang kanyang peking ngiti ay unti-unting nabura, napalitan ng isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Ito po ba ang tinatawag ninyong standard form para sa insurance? Tanong ko, nakatitig ng diretso sa mga mata ng biyenan ko. O, ito ang tinatawag ninyong pagnanakaw sa gitna ng araw. Sumabog ang katahimikan, hinampas ni Kuya Dante ang mesa. Anong pagnanakaw ang pinagsasasabi mo? Asawa mo si June, karapatan niyang hawakan ang mga ari-arian ninyo bilang lalaki ng pamilya. Hinarap ko si Kuya Dante. Hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Ang ari-arian na binili ng asawa ko mula sa sarili kong dugo at pawis na hindi man lang siya nakapag-ambag ng kahit isang sentimo. Karapatan? Wala siyang karapatan sa kahit anong bagay na hindi niya pinaghirapan. Napasigaw ang aking biyenan. Lumapit siya at akmang hahablutin ang buhok ko, ngunit mabilis akong nakaiwas. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Wala na ang maamong mukha. Nandito na ang tunay na halimaw na matagal ko nang pinakikitunguhan. Wala kang kwentang asawa, bulyaw niya, umaalingaw-ngaw sa buong munting silid. Gusto ko lang na malinaw ang pananalapi sa bahay at nahawak ng anak ko ang kanyang dignidad bilang lalaki. Kung hindi ka pipirma sa dokumentong iyan ngayon din, isisigaw ko sa buong barangay na napakasama mong manugang. Sisirain ko ang pagkatao mo sa lahat ng taong kakilala mo. Ibubunyag ko na wala kang utang na loob sa pamilyang tumanggap sa iyo. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Ang tanging nararamdaman ko sa sandaling iyon ay isang nakakapagod ngunit nakakaginhawang katahimikan. Humalukip-kip ako at kalmado siyang sinagot. Isigaw niyo po, Ma. Kung pwede nga, isigaw niyo rin sa buong barangay na gusto ninyong ibenta ang bahay ko para ibayad sa mga utang sa sugal ng panganay ninyo. O napalihim ninyong pinakikialaman ang account ko sa kuryente kagabi. Namutla si June at biglang tumingin sa akin nang parang nakakita ng multo. Anong ibig mong sabihin, Maya? Kuryente? Utal niyang tanong. June, alam mo bang may nag-attempt na i-reset ang password at palitan ang account owner sa pangalan ko sa lahat ng utilities ng bahay natin? Nangyari yan mismo habang natutulog ako. Dinukot ko sa aking bulsa ang telepono ko at binuksan ito. Ipinakita ko ang mga screenshot ng security alerts na inayos kong makita nila isa-isa. Ang mga mata ni June ay naglakbay mula sa akin patungo sa kanyang ina at kay Kuya Dante. Nakita ko ang takot na namuo sa kanyang mukha. At hindi lang yan, pagpapatuloy ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit tila may daladalang malakas na hampas ng alon. Nakipag-usap na ako sa mga legal counsel at inalerto ang aking mga bangko at ahensya. Alam ninyo po ba, Ma, na ang pag-forge o pagmanipula ng dokumento at identity theft ay may mabigat na parusa sa batas? Kriminal na kaso ito, hindi lamang isang away pamilya. Gusto ninyo bang dalhin natin ito sa totoong gobyerno at ipa-verify ang papeles na ito?
Ang matabang notaryo na nananahimik kanina ay biglang tumayo, pawis na pawis. Pinulot niya ang kanyang mga kagamitan sa ibabaw ng mesa. "Oh, labas ako diyan ha," nanginginig niyang sabi. "Mga papeles na personal ninyo yan. Hindi ko alam na may niloloko kayo sa pirma. Huwag niyo akong idadawit sa panlilinlang ninyo. Umalis na kayo sa pwesto ko. Wala na kayong transaksyon dito." Akmang susunggaban pa rin sana ako ni Kuya Dante dahil sa matinding hiya, ngunit inunahan ko siya ng isa pang matalim na tingin na nagpatigil sa kanya sa kalagitnaan ng hakbang. "Subukan mo lang akong hawakan, Dante, at ipapahuli kita sa presinto bago ka pa makalabas sa eskinitang ito. Wala kang kahit anong karapatan sa akin o sa pamamahay ko." Hinarap ko si June na ngayon ay tahimik lamang na nakatingin sa sahig at hindi makasagot. "At ikaw, June, ang asawang palaging sumasang-ayon sa lahat ng kalokohan ng pamilya niya na walang ibang inisip kundi ang sariling imahe bilang haligi ng tahanan, pero umaasa lamang sa pawis ko. Kung inaakala mo na pipirma ako para ibigay sa iyo ang kapangyarihan na ubusin ang huling patak ng dignidad ko, nagkakamali ka. Tapos na ang pagpapaubaya ko sa inyo." Tinalikuran ko sila. Tumungo ako pabalik sa sasakyan. Ni hindi na ako lumingon noong lumabas din sila mula sa madilim na eskinita na yon. Ang biyenan ko ay tahimik nang naglalakad, bagamat ang kanyang mukha ay parang inagawan ng kaluluwa sa pagkabigo. Si Kuya Dante ay panay ang iling at mabilis na naglakad palayo. Mukhang naiinis dahil hindi natupad ang plano niyang instant na yaman. Sa buong biyahe pauwi, walang sinumang nagsalita. Ang katahimikan ay tila nakakabinging ugong ng pagkatalo, na wala na ang kanilang kayabangan. Wala na ang pekeng paglalambing at ang pagkukunwaring mapag-aruga ng aking biyenan. Nakaupo siya sa likuran ko ng tuwid at walang kibo, at alam ko sa sarili ko na ngayon lamang siya nakaramdam ng tunay na kaba simula nang pumasok sila sa buhay ko. Nang makarating kami sa bahay, tahimik silang nagsibaba at dumiretso sa kani-kanilang mga kwarto. Tila ba may mabigat na batong dumagdag sa mga balikat nila. Wala nang telebisyon na bukas sa sala. Wala nang halakhak at tawanan mula sa mga kapatid ni June na marahil ay naabisuhan na rin agad sa kinahinatnan ng kanilang maitim na balak. Gabi na, nakahiga ako ng mag-isa sa higaan dahil si June ay hindi ko pinapasok sa kwarto. Ramdam ko ang pagkirot ng aking mga kalamnan dulot ng pagod at matinding stress ng araw na iyon. Napabuntong hininga ako, umaasang makakapagpahinga kahit papaano, ngunit ang kapayapaang inaasahan ko ay muling ginambala ng isang matining na tunog mula sa aking telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa hindi rehistradong numero. Ang mga letrang nakasulat ay nagpagising muli sa natitirang apoy sa aking damdamin. "Akala mo nanalo ka na dahil hindi ka pumirma? Tandaan mo, wala na kaming matitirhan, hindi kami aalis dito. At kapag hindi ka talaga pumirma, may mangyayaring masama sa bahay na pinagmamalaki mo. Titingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo." Napangiti ako ng mapakla. Hindi nila alam na bawat pagbabanta na ginagawa nila ay isa lamang karagdagang bala sa aking baril. Handa na ako sa huling pagtutuos. Ang mga letrang nakasulat sa screen ng aking telepono ay hindi nagdulot ng takot sa aking puso. "Akala mo nanalo ka na dahil hindi ka pumirma. Tandaan mo, wala na kaming matitirhan. Hindi kami aalis dito. At kapag hindi ka talaga pumirma, may mangyayaring masama sa bahay na pinagmamalaki mo. Titingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo." Binasa ko ang mensaheng iyon ng paulit-ulit. Hindi ako umiyak, hindi rin ako nanginig. Sa halip, nakaramdam ako ng isang malamig at malinaw na kapayapaan. Ang kapayapaang nagmumula sa kaalamang tama ang lahat ng hinala ko. Wala na silang itinatagong maskara. Lumabas na ang tunay na kulay ng mga taong pinakain ko at pinatuloy sa sarili kong pamamahay. Nang lumagpas sila sa linya ng pananakot, nawala na rin ang anumang natitirang dahilan upang maging mabait pa ako.
Kinabukasan ng gabi, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit sa kwarto, narinig ko ang malalakas na boses mula sa labas ng aming gate. Hindi ito simpleng usapan. Sinadya itong lakasan upang marinig ng buong kalsada. Sumilip ako sa siwang ng kurtina. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng poste, nakita ko ang aking biyenan. Kasama niya si June, si Kuya Dante, at may 3 hindi kilalang lalaki na mukhang mga tambay na binayaran upang manggulo. Nagsimulang mag-ingay ang aking biyenan. Pumalakpak siya ng malakas at sumigaw, tila isang artistang nagtatanghal sa isang entablado. Tingnan ninyo ang ugali ng manugang ko. Gusto kaming palayasin sa kalsada. Sarili niyang asawa, itinataboy niya. Ang bahay na ito ay naipundar ng anak ko, pero inaangkin niyang lahat dahil akala niya na bibili ng pera niya ang pagkatao namin. Nasaan ang hustisya sa pamamahay na ito? Unti-unting nagbukas ang mga bintana ng aming mga kapitbahay. May mga lumabas sa kanilang mga gate upang makiusyoso. Ang lipunang Pilipino ay laging uhaw sa drama ng ibang pamilya at alam na alam ito ng aking biyenan. Ginagamit niya ang awa ng publiko upang gipitin ako. Gusto niyang palabasin na ako ang masamang manugang na walang utang na loob upang sa tindi ng hiya ko ay lumabas ako, umiyak at magmakaawa. Ngunit hindi na ako ang maya na takot sa sasabihin ng iba. Huminga ako ng malalim at kinuha ang aking telepono. Binuksan ko ang video recording at tahimik na bumaba ng hagdan. Bago ko buksan ang pangunahing pinto, nagpadala ako ng mensahe sa kapitbahay kong si Ate Nena, isang guro na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Ate, nakikiusap po ako, pakitawagan ng mga tanod sa barangay. May mga armadong lalaki sa labas ng gate ko na nagbabanta sa buhay ko at sa ari-arian ko. Nang mabuksan ko ang pinto, sinalubong ako ng matatalim na tingin ng mga estrangherong lalaki at ng ngising aso ni Kuya Dante. Si June ay nakatayo sa likod ng kanyang ina, nakayuko, nagkukunwaring isang inaping asawa na walang magawa. Ayan na ang reyna! Pasigaw na bungad ni Kuya Dante, sabay kalampag sa bakal ng gate namin. Buksan mo itong gate, kung hindi, kami ang sisira nito. Subukan nating tingnan kung hanggang saan ang yabang mo kapag giba na ang pintuan ng bahay na ipinagmamalaki mo. Nanatili akong nakatayo sa loob ng garahe, may sapat na distansya mula sa gate. Itinaas ko ang aking telepono, malinaw na kinukuhanan ang bawat mukha nila, lalo na ang mga lalaking nagbabanta. Sige, sirain ninyo, kalmado at buong tapang kong sagot. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Umalingaw-ngaw ito sa tahimik na kalsada. Basagin ninyo ang gate na yan. Gusto kong makita kung paano ninyo sisirain ang sarili ninyong kinabukasan sa loob ng selda. Pinasok na ito sa blotter at papunta na ang mga tanod at pulis. Natigilan ang 3 lalaki. Nagkatinginan sila. Hindi nila inaasahan na sa halip na magmakaawa at umiyak ang isang babaeng mag-isa sa loob ng bahay, ay sasalubungin sila ng ganitong klaseng tapang. Hindi nagpatinag ang biyenan ko, lalo pa siyang nag-hysterical. Mga kapitbahay, tingnan ninyo, siya pa ang may ganang magpatawag ng pulis. Wala siyang kaluluwa. Ninanakaw niya ang pinaghirapan ng anak ko. Ramdam ko ang pagtingin ng mga tao sa akin. May mga bumubulong, may mga nakikisimpatya sa matanda. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Hindi ko kailangang sumigaw para ipagtanggol ang sarili ko. Hahayaan kong sila mismo ang magbaon sa kanilang sariling mga kasinungalingan. Ini-connect ko ang aking telepono sa isang portable Bluetooth speaker na dala ko mula sa sala. Itinaas ko ang volume sa pinakamalakas. Ma, tawag ko. Tinititigan siya ng tuwid sa mga mata. Gusto ninyong malaman ng buong barangay ang katotohanan? Sige, ibibigay ko sa kanila. Pinindot ko ang play. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw sa buong kalsada ang malinaw na boses ni Kuya Dante mula sa recording na nakuha ko ng palihim noong gabing nag-uusap sila.
Dalhin natin bukas sa notaryo sa eskinita. Sabihin mo insurance form lang para hindi maghinala. Pag napirmahan niya yung special power of attorney, atin na ang bahay. Ibenta na natin agad para may pambayad ako sa utang. Sumunod ang matinis na boses ng aking biyenan mismo. Oo, ganyan nga. Kapag pumalag, takutin natin. Ano bang laban ng isang babae kapag pinagtulungan natin? Si June na ang bahalang magpaikot sa kanya. Biglang bumagsak ang nakakapasong katahimikan sa buong paligid. Ang mga bumubulong na kapitbahay ay napanganga. Ang mga matang kanina ay puno ng awa para sa aking biyenan ay napalitan ng pandidiri at pagkagulat. Namutla ang aking biyenan. Ang kanyang bibig ay nagbuka-sara ngunit walang lumabas na salita. Si Kuya Dante ay umatras ng ilang hakbang, hindi makapaniwala na hawak ko ang ebidensya ng kanilang sabwatan. Ang tatlong lalaking binayaran nila ay unti-unting lumayo at tuluyang tumalilis sa dilim nang marinig nila ang tunog ng papalapit na radyo ng mga barangay tanod. Walang gustong makulong nang dahil lang sa gulo ng ibang pamilya. Tiningnan ko si June. Ang lalaking pinili kong mahalin ay nakatayo roon, basag na basag ang pagkatao sa harap ng aming mga kapitbahay. Ang kanyang pagiging lalaki ng tahanan na pilit niyang ipinagmamalaki ay tuluyang nadurog. Nakita ng buong mundo kung paano siya naging kasabwat sa panloloko sa sarili niyang asawa. Dumating ang mga tanod at ang kapitan ng barangay. Nang makita nila ang tensyon, agad nilang pinalayo ang mga usisero. Lumapit ang kapitan sa akin. "Ma'am Maya, ano po ang nangyayari rito?" tanong niya. Ibinaba ko ang speaker, ngunit hawak ko pa rin nang mahigpit ang aking telepono. "Kapitan, nagpunta po ang mga taong ito sa tapat ng bahay ko na may kasamang mga armadong lalaki. Nambubulabog at nagbabantang sisirain ang gate ko kung hindi ko ibibigay sa kanila ang titulo ng bahay ko. Nandito po ang lahat ng video at audio recording bilang ebidensya." Bumaling ang kapitan sa biyenan ko na ngayon ay nanginginig na sa kaba at hiya. "Mrs., totoo po ba ito? Kasi kung totoo, pwede po kayong maaresto ngayon din sa kasong grave threats at trespassing." "Anong trespassing?" Utal na sagot ng biyenan ko. Pilit na ibinabalik ang tapang ngunit halatang basag na ang boses. "Bahay ng anak ko yan. May karapatan kami diyan." "Kapitan," mahinahon kong singit sabay labas ng isang nakatuping papel mula sa aking bulsa. Ito ang kopya ng titulo ng bahay. Ipinakita ko ito sa kanya. Ako po ang nag-iisang nakapangalan sa titulong ito. Ako ang nagbabayad nito. Wala pong pangalan ni June Dian at wala silang kahit anong legal na karapatan na mag-iskandalo rito. Tiningnan ng kapitan ang papel, tumango, at binaling ang matalim na tingin kay June. "Mabuti pa, kunin ninyo na ang mga gamit ninyo at umalis muna kayo rito bago pa kayo ipahuli ni Ma'am Maya." Hinawakan ni June ang braso ng kanyang ina. "Ma, tara na po muna sa loob. Kukunin na natin ang mga gamit natin." Mahina at malat niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang makatingin sa akin. Pumasok sila sa loob upang mag-impake, binabantayan ng dalawang tanod. Wala pang isang oras, naglalakad na sila palabas ng bahay ko, bitbit ang kanilang mga maleta at kahon. Tinalikuran sila ng lahat ng kapitbahay. Nang dumaan ang biyenan ko sa harap ko, tiningnan niya ako ng puno ng puot at lason. "Hindi pa tayo tapos, Maya. Tandaan mo yan," bulong niya bago tuluyang sumakay sa isang pinatawag na tricycle. Isinara ko ang gate at pinatunog ang padlock. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, naging tahimik ang bahay. Ako na lamang ang natira. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang hanging malaya sa ingay, sa alak at sa kasakiman. Nanalo ako sa labang ito. Napatunayan ko sa kanila na hindi ako isang mahinang babae na madaling sirain. Ngunit ang pamilyang punong-puno ng kasakiman ay hindi basta-basta sumusuko. Makalipas ang 3 araw, habang nasa opisina ako, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang sikat na lending institution. "Hello, Mrs. Maya.
Tumatawag po kami para kumpirmahin ang inyong loan application. Inilagay po kasi ng inyong asawa na si Mr. June ang bahay ninyo sa Antipolo bilang collateral para sa halagang 500,000 piso. Nandito po sa amin ang inyong pinirmahang consent form. Nanlamig ang buong katawan ko. Halos mabitawan ko ang hawak kong ballpen. Pinirmahang consent form. Wala akong pinipirmahan. Wala akong alam sa loan na ito. Sa halip na humingi ng tawad at magbago, ginamit ni June ang huling baraha na mayroon siya. Pineke niya ang aking pirma. Ginamit niya ang batas laban sa akin. Ang labanang ito ay hindi pa natatapos. Ngayon pa lamang ito papasok sa pinakamadilim nitong yugto. 500,000 piso. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang halagang sinabi ng babae sa kabilang linya. 500,000 piso na utang gamit ang aking bahay bilang garantiya at may kalakip na peking pirma ko. Unti-unting nanlamig ang aking mga kamay at paa. Para akong binuhusan ng yelo, ngunit sa kailaliman ng aking dibdib, may isang bulkan na nagbabadyang sumabog anumang oras. Pinatay ko ang tawag at mabilis na nag-ayos ng sarili. Wala nang oras para umiyak o magmukmok. Ang kalaban ko ngayon ay hindi na lamang isang sakim na biyenan o mga tamad na bayaw. Ang kalaban ko ngayon ay isang asawang handang gumawa ng krimen at isugal ang buong kinabukasan ko para lamang sa luho at utang ng kanyang pamilya. Agad akong nagtungo sa sangay ng lending institution na tumawag sa akin. Pagdating ko roon, dumiretso ako sa opisina ng manager. Ibinaba ko sa ibabaw ng kanyang mesa ang aking mga orihinal na identification cards, ang tunay na kopya ng titulo ng aking bahay, at ang katibayan mula sa bangko na nagpapatunay ng aking mga tunay na pirma. Gusto kong makita ang dokumentong sinasabi ninyong pinirmahan ko. Mariin kong utos sa manager. Ang boses ko ay kalmado, ngunit nag-uumapaw sa autoridad at galit. Kinuha ng manager ang isang manipis na folder mula sa kanyang cabinet at iniabot sa akin. Nanginginig ang aking mga daliri nang buklatin ko ito. Doon, sa ibaba ng pahina, nakita ko ang aking pangalan. May pirma itong pilit na ginaya ang kumpas ng aking kamay, ngunit malinaw sa aking mga mata ang panginginig at pag-aalinlangan ng mismong sumulat nito. Ito ang gawa ng isang taong desperado. Gawa ito ni June. Tumingin ako sa manager. Hindi ko pirma ito. At higit sa lahat, kailanman ay hindi ako nagpunta rito upang humarap sa inyo. Hindi ba kayo nagve-verify ng mga kliyente ninyo? Ayon sa batas, ang anumang pagsasangla ng ari-arian ay nangangailangan ng personal na pagharap ng tunay na may-ari. Ang asawa ko at ang sinumang kasabwat niya sa loob ng ahensyang ito ay gumawa ng isang malaking pandaraya. Namutla ang manager. Kinuha niya ang dokumento at pinag-aralang mabuti ang mga detalye. Nang mapagtanto niya ang bigat ng kapabayaan ng kanilang ahensya at ang posibleng kasong isampakulaban sa kanila, agad siyang humingi ng paumanhin at nangakong iimbestigahan ang ahente na nagproseso ng peking utang. Pinawalang bisa nila ang transaksyon sa sandaling iyon, ngunit kumuha ako ng selyadong kopya ng lahat ng peking dokumento. Ito ang magiging pinakamatibay kong sandata. Mula sa lending institution, dumiretso ako sa law office ni Attorney Liza. Ibinagsak ko ang mga dokumento sa kanyang harapan. Nang makita niya ang peking pirma, napailing siya. Ito na ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng asawa mo, Maya, wika ni Liza. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi na ito usapin ng away mag-asawa. Ito ay falsification of public documents at estafa. Kriminal na kaso ito. Kulong ang bagsak niya kapag itinuloy natin ito. Tinitigan ko ang mga papeles. Sa loob ng ilang segundo, dumaan sa isip ko ang mga alaala namin ni June noong bago pa lang kami. Yung lalaking nagbibigay ng jacket kapag umuulan. Yung lalaking nangakong hindi niya ako pababayaan. Ngunit ang imaheng iyon ay mabilis na naglaho, napalitan ng mukha ng isang lalaking tahimik na nakatayo habang pinagmumura ako ng kanyang ina,
Isang lalaking nagtangkang nakawin ang aking bahay at ngayon ay pineke ang aking pangalan. Ituloy natin, Liza. Matigas kong sagot. Wala nang bahid ng pag-aalinlangan sa aking tinig. Walang anumang atrasan. Ginamit niya ang batas para saktan ako at pagnakawan ako. Ngayon, gagamitin ko ang batas para turuan siya ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Inihanda namin ang lahat ng sinumpaang salaysay at mga ebidensya. Inilakip namin ang mga video mula sa gabing nag-iskandalo sila sa labas ng bahay ko, ang mga audio recording at ang mga patunay ng peking pirma. Formal kaming nagsampa ng kasong kriminal laban kay June at sa kanyang kapatid na si Kuya Dante na siyang kasabwat sa pagkuha ng pera. Lumipas ang 2 linggo na walang anumang paramdam mula sa kanila. Balita ko mula sa ilang kakilala, nangungupahan sila ngayon sa isang maliit at siksikang kwarto sa gilid ng Maynila. Ang perang nakuha sana nila mula sa lending ay napigilan ko, kaya't naiwan silang baon sa utang at walang matakbuhan. Hanggang sa dumating ang araw na hinihintay ko. Isang umaga, walang tigil sa pagtunog ang aking telepono. Nakita ko sa screen ang pangalan ni June. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, sinagot ko ito. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siyang maunang magbukas ng bibig. Maya, parang awa mo na. Umiiyak na boses ni June ang sumalubong sa akin. Ang boses ng isang taong tuluyan nang nadurog ng sariling katangahan. Dumating ang subpina. May kaso ako. May kaso kami ni Kuya Dante. Maya, bakit mo naman ginawa sa akin ito? Asawa mo ako, Maya. Ayokong makulong. Maawa ka sa akin. Napakuyom ang aking mga kamao. Ang galit na matagal kong inipon ay unti-unting umapaw. Ako pa ngayon ang tatanungin mo kung bakit ko ginawa ito. June, noong pinipilit mo akong pumirma sa peking insurance form, inisip mo ba ako? Noong pumunta kayo sa bahay ko na may kasamang mga goons para palayasin ako, na true, naawa ka ba sa akin? At noong pineke mo ang pirma ko para isugal ang bahay na pinaghirapan ko ng mag-isa, naisip mo ba na asawa mo ako? Humikbi ng malakas si June sa kabilang linya. Hindi ko ginusto. Yon, Maya. Pinilit lang ako ni Mama at ni Kuya. Sabi nila, ayos lang daw dahil mag-asawa tayo. Wala akong alam sa batas, Maya. Nagpadala lang ako sa kanila. Patawarin mo na ako. Babawi ako sa'yo. Babalikan kita. Magsisimula tayo ulit. Napapikit ako. Nakakapanindig balahibo kung paano niya madaling isisi sa iba ang kanyang sariling kasalanan. Wala siyang paninindigan bilang asawa. At ngayon, wala rin siyang paninindigan bilang isang lalaking nagkasala. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang pag-agaw sa telepono. Ang matinis at nanginginig na boses ng aking biyena nang pumalit. Wala na ang angas, wala na ang pagmamataas. Tanging desperasyon na lamang ang naiwan. Maya, anak, manugang ko. Humahagulgol niyang pakiusap. Parang awa mo na, bawiin mo na ang kaso. Matanda na ako, hindi ko kakayanin na makitang nakakulong ang 2 kong anak. Nagmamakaawa ako sa iyo, luluhod ako sa harapan mo. Kung gusto mo, ipapangako ko, hindi na kami magpapakita sa iyo kailanman. Ipapangako ko, hindi na kami hihingi ng kahit isang kusing. Huwag mo lang ipakulong ang mga anak ko. Nakinig ako sa pag-iyak ng biyenan ko. Ang babaeng nagnanais na mapabagsak ako at magdusa ako sa kalsada ay ngayon ay umiiyak at nagmamakaawa para sa kanyang mga anak. Nakaramdam ba ako ng awa? Bilang isang tao, oo. Ngunit bilang isang babaeng halos mamatay sa kakatrabaho at halos mabaliw sa pag-iisip kung paano ipagtatanggol ang sarili na naig ang hustisya. Malamig at matigas kong tugon. Sana naisip ninyo ang mga anak ninyo bago ninyo sila tinuruang maging magnanakaw. Kayo ang nagtulak sa kanila sa bangin na ito dahil sa labis ninyong kasakiman. Kayo ang sumira sa pamilya ninyo, hindi ako. Maya, hindi sinasadya ni June. Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Wala nang atrasan, Ma.
Haharapin natin ito sa korte. Hindi lahat ng pagkakamali ay nabubura ng patawad at ng luha. Ang iba, lalo na ang mga ginawa ng may masamang intensyon, ay binabayaran sa loob ng rehas. Magkita na lang po tayo sa pagdinig. Ibinaba ko ang telepono, pinatay ko ang linya at tuluyang blinok ang lahat ng numero nila. Tumayo ako at humarap sa salamin. Wala nang luha sa aking mga mata. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay hindi na ang mabait, sunod-sunuran at martir na manugang. Siya na ngayon ang babaeng buong tapang na nagtanggol sa kanyang dignidad. Ngunit alam ko, may huling hakbang pa akong kailangang gawin upang tuluyan ng makalaya sa bangungot na ito. Isang huling paghaharap kung saan tuluyan ko nang puputulin ang anumang ugnayan na nagdudugtong sa akin at sa lalaking minsang nangakong iibigin ako. Ang malamig na hangin sa loob ng husgado ay tila bumabalot sa bawat sulok ng silid, ngunit para sa akin, ito ang hangin ng kalayaan. Nakaupo ako sa tabi ni attorney. Liza, kalmado, tuwid ang likod, at nakatingin ng diretso sa harapan. Sa kabilang banda ng kwarto, nakayuko ang mga taong minsang nagtangkang durugin ang aking pagkatao. Ibang-iba na ang itsura ni June ngayon. Wala na ang lalaking laging inaayos ang kwelyo at ipinagmamalaki ang kanyang pagiging haligi ng tahanan. Ang June na nakaupo sa silya ng nasasakdal ay payat, maitim ang ilalim ng mga mata at tila nadagdan ng 10 taon ang edad dahil sa matinding stress at kawalan ng tulog. Sa likuran niya, nakaupo ang kanyang ina. Ang babaeng dati ay ubod ng lakas. Kung sumigaw at magmura sa harap ng aking gate, ay ngayon ay nakabaluktot. Nakatakip ang mukha ng isang lumang panyo at walang tigil sa tahimik na paghikbi. Si Kuya Dante ay katabi niya, balisa at panay ang kagat sa kanyang mga kuko. Nagsimula ang pagdinig. Inilatag ng prosecution ang lahat ng ebidensya. Ang peking dokumento mula sa lending institution, ang patunay ng aking tunay na pirma mula sa bangko, ang testimonya ng manager, at ang mga video at audio recordings na nagpapatunay sa kanilang maitim na sabuatan. Bawat salitang binibitawan ng abogado ay tila mabibigat na pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Hindi na nagawang magsinungaling ni June. Sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanya, pinili ng kanyang abogadong umamin na lamang at humingi ng mas mababang parusa. Habang binabasa ng huwes ang desisyon, tiningnan ko si June. Inaasahan kong makakaramdam ako ng matinding tuwa o tagumpay sa pagkakakulong niya, ngunit wala. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na kalungkutan. Kalungkutan para sa isang lalaking hinayaang sirain ng sariling pamilya ang kanyang kinabukasan dahil sa kawalan niya ng paninindigan. Hinatulan si June at si Kuya Dante ng pagkakakulong dahil sa kasong falsification of public documents at estafa. Nang ibaba ng huwes ang maso, umalingaw-ngaw ang isang malakas na hagulgol mula sa aking biyenan. Tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod at akmang tatakbo palapit sa kanyang mga anak, ngunit pinigilan siya ng mga guwardiya. "Mga anak ko, huwag ninyong kunin ang mga anak ko." Palahaw niya, isang iyak na bumiyak sa katahimikan ng korte. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, takot at pagmamakaawa. Wala ng galit, wala ng yabang, ngunit huli na ang lahat. Bago tuluyang ilabas si June mula sa silid ng korte, huminto siya at nakiusap sa guwardiya na bigyan siya ng kahit 1 minuto para makausap ako. Tumango si Attorney Liza at binigyan kami ng kaunting espasyo. Nakatayo si June sa aking harapan, may nakaposas na mga kamay. Basag ang kanyang boses nang siya ay magsalita. "Maya, patawarin mo ako. Araw-araw kong pinagsisisihan ang nagawa ko. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, hindi ko sana hinayaang sirain tayo ng pamilya ko. Mahal na mahal kita, Maya. Hintayin mo ako. Magbabago ako." Tinitigan ko siya. Ang mga mata kong dati ay puno ng pagmamahal para sa kanya ay ngayon ay malinaw at payapa na. "Hindi kita ipinakulong para maghiganti, June," mahinahon kong simula.
Ipinakulong kita para matuto kang harapin ang mga kahihinatnan ng mga desisyon mo. Ang pamilya mo ang naging lason natin, pero ikaw ang mismong uminom nito at pinilit mo akong painumin din. Wala akong dapat hintayin dahil ang lalaking pinangakuan ko sa altar ay namatay na noong araw na piliin mong pekein ang pirma ko. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang brown envelope, hindi ang envelope na naglalaman ng mga peking papeles na inihain niya sa akin noon, kundi isang bago. Iniabot ko ito sa kanya. Ano to? Nanginginig niyang tanong. Mga papeles para sa pagpapawalang bisa ng ating kasal. Annulment. Nakapirma na ako. Pinag-usapan na ito ng mga abogado natin. Tugon ko, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito na ang huling ugnayan natin, June. Palayain mo na ako at palayain mo na rin ang sarili mo. Tumulo ang mga luha ni June sa ibabaw ng envelope. Hindi na siya nakapagsalita pa. Unti-unti siyang inalalayan ng guwardiya palabas ng kwarto. Pinanood ko ang paglayo ng kanyang likuran hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa likod ng mabibigat na pinto ng husgado. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Tila ba may isang napakabigat na kadena na tuluyan ng naputol mula sa aking mga paa. Niyakap ako ni attorney, Liza, at binati ako sa aking katapangan. Kinagabihan, umuwi ako sa aking bahay sa Antipolo. Pagpasok ko sa gate, walang ingay, walang nagiinuman sa sala, walang telebisyon na bukas sa pinakamalakas na volume. Walang mga matang mapanghusga at mga bibig na mapang-abuso. Ang tanging maririnig ko ay ang malamig na ihip ng hangin at ang huni ng mga kuliglig. Nagtimpla ako ng kape at naupo sa aking paboritong sofa. Ipinikit ko ang aking mga mata at ninamnam ang bawat segundo ng kapayapaan. Ang bahay na ito ay nagkaroon ng mga gasgas at sugat, tulad ko, ngunit nakatayo pa rin ito. Matibay at hindi natinag. Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang maniwala na ang pamilya ay laging nangangahulugan ng pag-ibig at proteksyon. Ngunit natutunan ko sa napakasakit na paraan na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa papel ng kasal. Nasusukat ito sa respeto, sa pag-aalaga, at sa katotohanang hindi ka kailanman isusugal para sa sarili nilang kapakanan. Idinilat ko ang aking mga mata at ngumiti. Ako si Maya. Dati akong nagparaya, dati akong nabulag, ngunit ngayon ako na lamang ang nag-iisang reyna ng sarili kong palasyo. At dito, sa bagong kabanata ng aking buhay, wala nang sinuman ang makakapagnakaw ng aking kapayapaan.